Alright, and here we go sa ating part 2 ng WooCommerce full course natin. So dito sa part 2 ay tuturuan ko kayo kung paano ginagamit yung web hosting. Bago tayo mag-install ng mga theme, gumawa ng website, maglagay ng domain para malaman nyo no, kung paano ginagamit yung web hosting. So dito tayo guys no, sa Hostinger. So ito yung inire-recommend ko sa inyong web hosting para sa WooCommerce. So ito rin yung gamit natin sa va4ecomcourse.com. Okay, so ito yung homepage ng Hostinger. So syempre, pagdating sa Hostinger, depende sa plan, no? May mga client kasi na pinipili nila yung premium plan. Kagaya ko, no? Ang traffic ng website ko ay hindi naman ganun karami. Hindi naman kagaya ng Facebook, hindi kagaya ng YouTube na milyon ang gumagamit daily. So dito sa pricing, no, pagdating dito sa pricing, kagaya ng gamit kong website ngayon, yung va4ecomcourse.com. So dito lang ako sa premium kasi hindi naman ganun karami yung traffic ko. So depende kasi sa kailangan nyo, yung kailangan na hosting ng client. Okay, so i-explain nyo yan kay client kapag sinasabi ng mga users na bumabagal yung website, matagal mag-loading, so kailangan na natin mag-upgrade ng plan. So meron tayong premium, unlimited at cloud. Etong cloud, ito na yung mga high traffic, no? Kagaya ng mga Facebook, YouTube, TikTok, yan kapag maraming talagang nagbibisit sa website mo. Tapos dito naman sa premium, ang pinagkaiba lang nila, sa unlimited meron kang daily backup na free. Makikita natin dito, daily backup plus easy data restore. Ayan, meron siya rito. Tapos yung CDN included, integrated e-commerce, AI tools, at saka yung 24/7 expert support nila na wala dito sa premium. So yun yung pinagkaiba nila. So dito naman kasi sa cloud, so mas mabilis kasi cloud yung server natin. Okay? Ayan yung pinagkaiba ng unlimited at premium. So dito tayo sa premium na pwede kayong mag hands-on. So kung ano yung gagawin natin dito sa course na to, pwede kayong mag hands-on gamit yung premium kasi sobrang mura lang niya. Okay? So dito meron tayong additional 10% discount. Ilalagay ko na lang yung coupon code natin para madagdagan pa kayo ng 10% discount kung gusto nyong mag hands-on. Okay? So once na nakalagin na kayo, ito na yung pinaka homepage no, ng Hostinger. So napaka user friendly, napakadali lang intindihin. So makikita nyo sa gilid, meron siyang website, domain, emails, itong more services. Ito naman sa paggawa ng website, meron tayong Horizon, meron tayong email marketing. So kapag halimbawa yung mga nakasubscribe sa akin, i-email ko sila na meron akong bagong course na lalabas. Tapos i-email ko sila ng sabay-sabay. So meron sila dito niyan sa Hostinger. Tapos meron din tayo dito sa e-commerce. Tapos ito yung mga AI agent. Ito yung mga pwede natin makatulong. Halimbawa, meron tayong gustong gawin na hindi natin alam kasi hindi tayo techie, hindi tayo marunong mag-coding. So si AI na yung gagawa nun. E-explain nyo lang kay AI kung ano yung gusto nyong gawin sa website nyo. So napaka-simple lang, no? Napaka-straightforward nung web hosting na to. So beginner friendly siya. So dito naman sa developer tools, sa mga skill naman to, sa mga marunong mag-coding, mga IT. So meron tayong mga developer tools dito. MVVS, GPU API, tsaka itong AI router natin na Nexus.ai. So napakasimple lang niya, no? So okay. So dito, pag kinlik natin yung website, nandito yung mga website na pwedeng gagawin nyo, pwedeng dito kayo gagawa ng website or meron ng website si client kagaya ng sa akin, no? Meron na ako ditong va4ecomcourse.com. So yung WooCommerce kasi, nagwo-work siya sa WordPress. So meron kasi ditong mga drag and drop kagaya ng kapag kinlik natin, itong add website, so may lalabas dito na kung papaano nyo gustong gawin yung website nyo. Kagaya ng Horizon. Yung Horizon, ito yung sasabihin nyo lang sa kanya kung ano yung website na gusto nyong i-build. So halimbawa, create a modern looking, user-friendly online store for gym equipment. Tapos siya na yung gagawa ng website. So dito naman sa WordPress, ito yung ituturo ko sa inyo kasi dito ginagawa yung sa WooCommerce. So sa Hostinger, website builder, ito naman mga drag and drop. So meron naman kayong makukuhang mga free na mga themes. Sobrang dami dito sa Hostinger. Tapos ito naman yung HTML, ito yung sa may mga coding skills. Okay? Tapos ito yung pinakabago nila, yung deploy web app. Ito yung sa GitHub. Okay, ito yung bago nila. So sa mga may mga technical skills na to, no. Pero dito tayo pwede sa website builder ni Hostinger, WordPress at dito sa Horizons kasi nga user friendly siya. Drag and drop tapos AI na yung gagawa ng mga gusto natin ibahin sa website. So yan yung pinagkaiba ng mga ways
kung paano mag-build ng website. So dito yan, pag mag-add tayo ng website na ituturo ko sa inyo, dahil gagawa tayo ng online store sa WooCommerce, so mag-add tayo ng website. Sa ibang part muna natin. Gusto kong i-explore muna natin itong Hostinger. So makikita natin yan dito, WordPress, Horizon, Website Builder, Web App, yan ito. Pwede tayong mag-migrate. Halimbawa, meron website si client, sasabihin niya na gusto kong ilipat yung hosting ko dito sa Hostinger. Pwede natin i-migrate yung website natin. Meron silang mga instruction dito, no? Tapos meron silang mga support dito kung paano i-migrate yung website papunta rito sa Hostinger. Halimbawa, from other hosting website, ililipat nyo siya sa Hostinger. So, pwede nyo siyang i-migrate. Yan. Tapos, dito sa domain, kagaya nga ng dito sa pricing natin, sa iba kasi, bibilihin mo yung domain. So, magkano rin kahit papaano. Mura lang yung domain, pero bibilhin mo siya. Pero dito, syempre, sa mga nag-start na client na mag-WooCommerce, meron sila ritong pre-domain. So, isang website tapos isang 1 year na pre-domain. So, isipin nyo kung magkano yung masisave no, kapag nag-WooCommerce si client. Sa domain, dito, pwede kayong mag-search kung ano yung mga available na domain. Halimbawa, get a new domain. Yan, ito yung mga price niya. .com, .net, .io. Halimbawa, magtatype ako rito ng Papa Dave Online Store. Tapos, i-check niya kung available yung domain na yon. Tapos, check natin, search natin siya. Yan, available siya, no? Exact match, papadaveonlinestore.com. So, 0.01 per year. So, only for 3 years term. So, ito yung mga madi-discount natin sa unang beses na gagamit tayo ng sarili nating domain. So, yung domain naman na ginamit ko, kagaya nung sa website natin na www.ba4ecomcourse.com. So, yan yung domain. No? Ito yung domain name natin. Ngayon, ito yung pinaka-website natin ng mga courses. Okay, for only 499, mapapanood mo na lahat ng mga courses dito sa website natin. So, yan yung domain. Okay? So, ngayon, yung domain na naiisip ni client, minsan kasi nagamit na. Kasi kapag gumagawa sila ng mga online store, halimbawa, Dave Store, kumbaga nagamit na. So, meron siyang mga ibang mga choices. Pwedeng .com, pwedeng .ai, .live, .shop, .org, .online. So, iba-iba siya, no? Iba-iba rin siya ng presyo. Tapos, pwede rin tayong mag-transfer ng domain. Halimbawa, gumamit tayo ng domain sa ibang web hosting. Pwede natin i-transfer yung domain na yun dito sa Hostinger. Yan. So, sa email, meron tayong mga business email. Kagaya ng kapag nagkiklaim kayo ng certificate. Diba? So, may mga business email tayo. Halimbawa, dito sa va4ecomcourse.com. Halimbawa, meron tayong admin, meron tayong support, meron tayong no reply, yung mga nagme-message sa atin, no? Halimbawa sa Facebook, no reply at facebook.com. So, ito yung tinatawag na business email. Okay, dito natin siya gagawin. So, halimbawa, meron tayong claim free email. Pag kinlaim natin yan, so ilalagay natin yung domain name natin dito, help. Yan, halimbawa, help at ba4ecomcourse.com. Gagawa siya rito. Yan. So, nakikita niyan, help.ba4ecomcourse.com or pwedeng help at da4ecomcourse.com. Eh, yung mga free, makakakuha kayo ng mga free business email once na nakapag-sign up si client dito, or pwede kayong mag-hands-on, pwede kayong mag-sign up dito. Makakakuha rin kayo ng pre-domain, pre-business email, at pre-template. Parang ang bibilhin lang dito yung pinaka-web hosting. Okay? So, dito makikita niya rin natin yung Horizon, email marketing, e-commerce. Yan, sa e-commerce. Yan, explore yung plan na kailangan natin. Pwede na AI yung gagawa, no, ng pinaka e-commerce store natin. Tapos the rest, mga AI na to, no? Sobrang dali lang yung gamitin. So ngayon, kapag gagawa na tayo ng website, ang bibisitahin lang naman natin dito ay itong websites. Click nyo lang yan. Tapos, kiklik nyo yung add website. Tapos, pupunta kayo sa WordPress. Yan. Tapos, pwede nyong i-type na rito yung free na domain ninyo. Halimbawa, va4ecom shop. Yan, .com. Yan. So, kapag may free domain kayo, lalabas dito na free. Free yung pinaka-domain natin. So, i-click nyo lang yan para yung gagawin yung website, yun na yung pinaka-domain name ng website ninyo. Pero dahil nga nagamit ko na yung free na domain ko rito, pupunta muna tayo dito sa use temporary domain. Yan. Tapos yan, lalabas na yung email natin, yung language, tapos password. Tapos i-click na natin dito yung create a website with AI or build from scratch. Click natin yung build from scratch.
Tapos gagawa na siya, no? Siya na yung magse-set up ng WordPress natin. Tapos mamimili na lang tayo ng theme na gagamitin natin para sa WooCommerce store natin. So ganun lang kasimple, napaka-straightforward nitong Hostinger. Ito yung user-friendly web hosting na napakadaling gawin na kahit na sino sa inyo kayang-kayang gamitin yung web hosting na to. So hintayin natin matapos yung pagsisetup niya ng WordPress natin. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga theme na pwede nyong gamitin dito sa WordPress natin na libre. Okay, libre natin siyang magagamit. Kaya kung gusto niyo mag hands-on, andyan dyan guys yung promo code natin para makakuha pa kayo ng additional na 10% para magamay nyo. Mas maganda kasi yung kayo yung humahawak, inaaral nyo. Kayo mismo yung gumagawa nung inaaral nyo. Okay? So ito na yung pinaka WordPress. Dito guys, no, sa part 3 natin, mag-i-install na tayo ng theme. Hahanap tayo ng theme na babagay dun sa online store na gagawin natin. So, mas maganda kasi kapag alam mo na kung paano mag-build ng online store. So, kapag may pinahawak sa'yo si client na ito rin yung pinaka-admin panel na mahahawakan nyo, so mas magiging madali na sa inyong intindihin. So, sa part 3 natin ay gagawa na tayo ng online store natin at yung syempre, yung domain name natin na gumawa muna tayo ng temporary para part by part maintindihan nyo kung paano siya nagpa-function. Okay guys, so sana nakatulong sa inyo yung video na to. So proceed tayo sa part 3.